Oh, mga alaskadora at alaskadora. Sino rito ang nag-reimburse na sa opisina? O naging class treasurer? O event organizer? O kahit inutusan lang bumili ng pagkain para sa barkada gamit ang perang iniabot sa'yo? Kung naranasan nyo na ito, alam nyo ang kasunod niyan. Ano? Never mo naman sigurong maririnig yung tanong na, ninakaw mo ba yung pera? Oo. Siyempre, foul yun. Ang usual na tanong ay, may sukli pa ba? Yan. Nasaan ang liquidation? Yan, pre. Nasaan ang resibo? Naman. At wala naman na-offend doon. Bakit? Dahil alam nating lahat ang isang simpleng prinsipyo. Kapag hindi mo pera ang hawak mo, may obligasyon kang ipakita kung paano mo ito ginastos. Napakasimple. Simple as that. Pero napansin ko, maraming nalilito rito nitong nakaraang linggo. Paulit-ulit kong naririnig yung argumento na innocent until proven guilty. Tama naman. Isa yun sa pinakamahalagang prinsipyo ng batas. The burden of proof lies with the accuser, not the one who denies. And for Sec Ronald, I will even speak in Latin. Wow, Latin. Onus probandi. Uy. Yan. Ang ganda pakinggan. The burden of proof. Pero minsan, mas mahalaga ang tanong kaysa sagot. Dahil bago mo malaman kung sinong may burden, kailangan mo munang malaman kung ano ang tanong. Halimbawa, Sige nga. makinig kayo dito. Halimbawa, Sige nga. nawalan ka ng 10,000 sa bahay. Tinuro mo ang driver mo at sinabing siya ang kumuha. Ikaw ang kumuha ng 10,000 ko. Sino ang may burden of proof? Siyempre, ikaw. Ikaw ang kailangan magpakita ng ebidensya. Pero balitan natin yung senaryo. Ikaw mismo ang nagbigay sa driver mo ng 10,000 pesos. Inutusan mo siyang bumili ng cake at bulaklak para sa nililigawan mo. Secret admirer operation. Pinapirma mo yung driver mo ng voucher. May witness. Ako. May records na tinanggap niya yung 10,000 pesos. Pagbalik niya, excited ka. Siyempre, hindi mo naman pwedeng tawagan yung nililigawan mo dahil secret admirer ka nga di ba? So, tinanong mo yung driver mo. Patingin ng picture ng bulaklak at cake na binili mo. Walang picture. May sukli ba? Meron? Naubos lahat. Nasaan ang resibo? Meron ba? Wala. Anong bakery? Saan yan? Secret. Anong flower shop? Ang ano? Ayoko sabihin. Sino tumanggap? Sino ba? Basta. Tapos biglang sasabihin niya sa'yo, Hoy, the burden of proof, ikaw ang magpatunay na ibinulsa ko yung pera. Tama ba yon? May sense ba yon? Balikan natin, kapag ang tanong ay, kinuha mo ba yung pera, ang nag-aakusa ang may burden of proof. Pero kapag ang tanong ay, saan mo ginastos yung perang tinanggap mo, at ang tanong ay, bakit nagriring ang telepono ni Ronald Llamas, ang tumanggap ang may burden na mag-account. Hindi ito tungkol sa pag-akalang guilty ka. Hindi ito tungkol sa paglabag sa constitutional rights. Hindi ito tungkol sa pagbaliktad ng presumption of innocence. Ito ay tungkol sa accountability. Tandaan natin, hindi pare-pareho ang lahat ng burden. May burden to accuse. May burden to defend. Ano pa? Pero meron din burden to account. Kaya kapag may nagsabing, hindi ninyo mapapatunayang ninakaw ang pera, prove it. Prove na ninakaw ang pera. Mali yung tanong. Dahil ang mas mahalagang tanong ay, kung maayos ginastos ang pera ng publiko, bakit walang may pakitang accounting? Kapag pera ng bayan ang hawak mo, hindi sapat ang malinis na konsyensya. Kailangan din malinis na accounting. Dahil sa demokrasya, ang tiwala ay hindi hinihingi. Ano? Ito ay nililiquidate. Ang ganda ng background music mo, brother. Parang soko. Para natatakot ako sa soko. background music ko Parang kilala ko yung binabalak ko. Sino, explaining the burden of proof. Scholarly. I'm just trying to make myself more clever than I am. Look like. Kaya nga nariringan ng telepono sa gitna ng narbagat di ba? Yung thought ganyan. Atualas!